Ako si Archie. Adik ako. Adik sa Dota. Simula ang lahat nung nasa first year college ako. Naglalaro lang ako sa isang computer shop nun. Isang buwan pa lang ako naglalaro ng Ragnarok. May lalaking lumapit sa akin. Tinanong ako kung gusto kong magkaroon ng gamit, pera sa Ragnarok. Pumayag ako. Sabi ko, anong gagawin ko? Sabi nila, umupo ka lang dyan. Kami na magsasabi. Hindi ko alam na ano na pala yun. Sindikato na pala yun. Pinapagawa nila sa akin, ako yung magta-transfer ng item sa isang character. Hindi ko alam na hinak na pala nila yung database ng Ragnarok. Hindi ko rin alam na illegal yung ginagawa namin. Hindi ko rin alam na masama na pala yun. Nasilaw kasi ako sa inalok nila. Hindi lang pala pera sa laro, hindi lang pala gamit sa online games, kundi pati pera na rin sa totoong buhay. Peso. Oh, binibigyan nila ako ng pera. 500 a day. Higit pa sa isang kumikita ng minimum wage na trabador sa isang araw. Siyempre bilang isang kabataan na addict, na lulong sa computer games, siyempre wala kang pansuporta sa panlaro mo. Hindi ko alam na masama na pala yung ginagawa ko. Nakakasama na rin sa pag-aaral ko, nakalimutan ko na, hindi na ako pumapasok. Kumakain ako, isang beses na lang sa isang araw, mas inuuna ko pa yung paglalaro. Kung umuwi ako, gabi na. Pinapagalitan ako, tinutulugan ko lang si mama. Yan ang buhay ng isang addict sa computer. Isang araw, mag-isang linggo na kami sa operation namin na yun. Na-detect ng administration ng Ragnarok yung IP namin. Nung araw na yun, pumunta sila dun mismo sa shop na pinaglalaroan namin at hinuli kami. Kaya dinala na lang kami sa Camp Krame sa may CIDG. Yung pagmamahal ng magulang mo sa'yo, kahit anong oras na lang, kahit madaling araw na, anong oras na yun, 2 AM, pumunta pa rin sila doon. Kinausap nila yung administrator ng Ragnarok, pati yung hepe ng CIDG, kinausap na rin nila para ma-solve lang yung nagawa kong kaso. Nasaktan sila ng sobra-sobra. Pati yung pera ni Papa na almost pinaghirapan niya ng 30 years. Almost 30 years in service ng pagiging sundalo. Pinag-ipunan niya, nagalaw ko, pinanlaro ko lang. Hindi ko na inisip na para pala sa future namin yun. Binigyan nila ako ng second chance. Second year, pumasok ulit ako. Bagong istorya ng buhay ko. Wala akong ginawa, kundi mag-aral. Siyempre, para ma-impress sila mama, sila papa. Siyempre, pati na rin yung mga kapitbahay namin na umaasang nag-aaral talaga ako. Nung 4th year na ako, may nag-introduce naman sa akin sa larong Dota. Yung Dota, nasa hanggang sa umaga, tanghali, gabi, nilalaro ko na. Hindi ko alam na bumalik na pala ako sa dati kong gawain. Hindi nga siya online, LAN game nga siya. Doon ulit ako na addict. Wala nga siyang involved na pera, pero yung allowance ko ng 1 week, tumatagal lang siya ng 3 days. Mas una ko binabudgetan yung pagdodota kaysa sa pambili ng school supplies. Nakikipagpustahan kami, pumupusta kami ng 500 per person. Sa isang araw lang yun. Paano yung next day? Paano yung the other day? Paano yung mga susunod pang araw? Ganong garaming pera pa yung lulustayin ko? Parang nagpa-realize sa akin kung bakit ko ginagawa to. Bakit ba ako na-addict? Bakit ba sa lahat ng pwedeng pagiging adikan, sa computer games pa, sa pagdodota pa? Meron akong classmate na in-introduce na ako sa JIL. 2007 anniversary ng JIL. Pumunta kami. Umuulan pa nun. Hindi ko alam kung bakit ako napapunta. Hindi ako na tao eh. Pag ganyang umuulan, hindi na ako lumalabas ng bahay. Tapos nung nakita ko pa yung grandstand, ang putik. Hindi ko alam kung bakit ako nakaapak doon. Hindi ko rin alam kung bakit ako nakapag-lift ng hands, nakapag-praise kay Lord. Hindi ko alam. Bigla na lang pumatak yung mga luha ko. Pero hindi ko pinahalata kasi nga umuulan, di ba?
Hindi ko pinarata sa mga kasama ko. That time ko naramdaman yung grace ni God. Na yung kahit gaano kasama na yung nagawa mo, basta tuko mo yung sarili mo, confess to Him. Unti-unti, mararamdaman mo sa sarili mo na pinapatawad ka niya. Ginagamit na ako sa church namin. Ako na yung head ng triune namin doon. Hindi sila sumasayaw para sa mga nanonood, kundi sumasayaw sila para kay God. Tsaka parang nagiging sa sarili ko, naisip ko parang wow, parang achievement na to. Natuturuan ko na silang magsayaw. Tapos natuturuan ko pa silang na mag-praise kay God. Hanggang ngayon, nasa ministry pa rin ako ng JIL, nagsaserve. Isa ako sa mga matatawag na isa ng servant ni God.